Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng kaliban ng Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa libong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay kailangan ng pananampalataya sa pagsunod sa Diyos. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula sa bagong tipan o mabuting balita ng pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Cristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Juan, 1 Kabanata 3, talatang 22 hanggang 24. Ito po ang mensahe. Ito ang kanyang utos. Manalig kayo sa kanyang anak na si Yesu Cristo at mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. At sa pamamagitan ng Espiritu na ipinagkaloob niya sa atin, nalalaman natin na nananatili siya sa atin. At ipapatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 4, talatang 14 hanggang 16. Ito po ang mensahe. Magpakatatag kayo sa ating pananampalataya. Yayamang mayroon tayong saserdoteng na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi ang si Jesus na anak ng Diyos. Kaya huwag na tayo magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon kakanta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 10, talatang 35 hanggang 36. Ito po ang mensahe. Kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Ipagpatuloy po natin sa taga-Hebreo pa rin, Kabanata 11, talatang 7. Ito po ang mensahe. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng 100 upang siya at ang kanyang sambahayan ay magpaligtas. Sa pamamagitan nito, hinatuloy niya ang sanlibutan at siya ay hinilang sa matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Tuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 1, talatang 5. Ito ang mensahe. Sapagkat kayo ay sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang, ihayag sa katapusan ng sa katapusan ng mga panahon. Ito po ang mga salita ng Diyos at mensahe niya sa libong ito. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon. Ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula doon sa tema na kailangan ng pananampalataya sa pagsunod sa Diyos. Yan. Nais pong maibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na kailangan tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya upang tayo ay makapagpailalim sa Kanya at masunod yung Kanyang kalooban para tayo ay magkaroon at tamasahin natin yung ipagkakaloob dyan na kaligtasan at nakaisa sa Kanyang walang hanggang paghahari at pagpapala na Kanyang ibibigay sa takdang panahon. So para tayo ay makamtan natin yung walang hanggang buhay at pagpapalang yan, kinakailangan tayo yung manampalataya. Manampalataya tayo na sa ating banal na Panginoon, so manampalataya tayo na may Diyos at masusunod natin yung Kanyang kalooban. At manampalataya tayo na mayroon tayong makakamit na buhay na walang hanggan at pagpapala na hindi natin matatarok na ibibigay at inilaan ng Diyos para sa atin. So yan ay ating dapat panampalatayahan upang makapamuhay tayo ng mabuti, matuwid at naaayon sa kalooban ng Diyos mula doon sa mabuting balita na Kanyang inihayag sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Panginoong Yesu Cristo. Kaya ang Kanyang utos, panaligan natin ng ating banal na Panginoong Yesu Cristo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa takdang panahon na Kanyang inihayag sa pamamagitan din ng banal na Panginoong Yesu Cristo. Sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos, manalig tayo sa ating banal na Panginoon Yesu Cristo at sa Kanyang mga
inihayag at siya ay itinalaga para pagharian tayo. So panliligan natin ang ating Panginoon Kristo bilang itinalaga ng Diyos na kanyang bugtong na anak na pagharian tayo at pamahalaanan tayo sa pamumuhay na ito hanggang sa itinakda niyang panahon na paghuhukom at tayo ay kanya ring pamamalaanan dyan ng 1,000 taon hanggang sa itakda niya na yung after niyan ay tayo ay gaganapin niya yung ganap na paghuhukom at paghihiwalay niya yung mabuti at masama. So ngayon pananampalatayaan natin yung ang Panginoon Diyos mula dyan sa isinaan at ipinahayag ng Panginoon Kristo. So, ang sinasabi ng mabuting balita at ng lumang tipan. So parehas yan o ang pinaniniwalaan natin ang pahayag sa Diyos mula doon sa luma at bagong tipan. So pinananampalatayaan natin ang Panginoon Diyos at mga ginawa niya na paggabay sa atin mula simula hanggang sa banal na Panginoon Kristo. At hanggang sa ngayong panahon na ito na tayo ay patuloy niyang ginagabayan hanggang sa wakas ng panahon. Gagabayan niya tayo o hanggang sa wakas ng mundong ito, gagabayan niya tayo para tayo ay sa ating pamumuhay na ito. Lalong-lalo na para sa ating kaligtasan spiritual. So yan ang anais ng ating banal na Panginoon. At kailangan natin sinasabi ng Diyos, kailangan mong manampalataya para masunod niya kagaya ng ginawa ni Noe na hindi natin alam yung mangyayari sa kinabukasan. So ngayon, si Noe binabalaan niya noong una na gumawa ng daong dahil nga sa buunawin niya yung mundo. So sumunod si Noe at ginuno nga ng ating banal na Panginoon. Sa panahon ngayon, sa inihayag naman niya sa Panginoon Kristo, binabalaan niya tayo na siya ay gagawa rin ng pagpunaw sa mundo sa takdang panahon. Kaya sundin natin siya sa pamamagitan naman ng pagsunod sa Panginoon Kristo na mamuhay tayo ayon sa inihayag ng Panginoon Kristo. Hindi naman tayo gagawa ng daong sa pag-unaw ng mundo, kundi mananampalataya tayo sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo, magpapailalim tayo sa kanyang paghahari. Sa ngayon, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan pagdating ng takdang panahon sa paghukom. Ngayon, kung halimbawa sa panahon ito, hindi siya dumating. So kung ikaw ay inabot na ng spoilage mo sa panahon ito, so umasa kang ikaw ay bubuhayin sa takdang panahon. Ngayon kung ikaw ay nananampalataya nung bago ka magkaroon ng spoilage, maaari ka sa kaligtasan spiritual. Bubuhayin ka, ibibilang ka doon sa makakapiling sa kalangitan. Ngayon kung halimbawa sa panahon ito dumating, nananampalataya ka sa kanya. So maaari ikaw ay hindi naman makaranas ng kamatayan, ikaw ay kanya pagkakalooban ng ay kay sasama niya sa buhay ng walang hanggan. Maaari doon sa 1,000 taon pa na ikaw ay isa sa mga pagkakalooban na makisa na mabuhay sa loob ng 1,000 taon para ikaw ay makapamumuhay ng matagal. Aside doon sa patuloy na pamumuhay na pagdating natin na Panginoon Kristo matapos niyang ganapin yung unang pagkagunaw. So yan ay yung mga sinasaad ng mabuting balita. So tayo ay panampalatayahan natin ang ating Panginoon Diyos mula sa inihayag ni Panginoon Kristo na gagawa siya ng paghukom. So ngayon ay siya ang pagagawin niya rito ay ang banal na Panginoon Kristo at gayon din ang ating banal na Panginoon. So kung tayo ay para tayong gumawa ng doon, kung tayo mananampalataya sa pananampalataya natin at higit pa sa pananampalataya natin kay Panginoon Kristo para tayo maligtas doon sa takdang panahon na yon na paghukom. Or else tayo ay buhayin nga takdang panahon kagaya ng isinagawa ng ating banal na Panginoon. Pinakita na Panginoon sa Kristo kung paano tayo bubuhayin, kung paano tayo mabubuhay magmuli. Nung siya ay muling buhay, kaya pinakita niya kung paano siya bumubuhay ng mga patay. Pero nung siya na, pinakita niya yung proseso kung paano siya mabubuhay. Nabuhay ang Panginoon sa Kristo at hanggang walang hanggan na muli. Mula doon sa ginagap niya ang pagiging isang tao bilang ating Panginoong Diyos, na bilang ating anak ng Panginoon Diyos at Diyos din na pinapangin tao at ginanap ang pagiging isang tao para maipakita sa atin yung mangyayari sa atin na tayo ay kanyang muling bubuhayin tayo ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at yung mapalad ay makakaisa sa kaligtasan spiritual. So tayo ay dapat ay magkaroon ng iba yung pananampalataya diyan na tayo ay muling bubuhayin, tayo ay mayroong paghukom na gagawin na tayo mayroong kaligtasan spiritual.
hindi kagaya ng sinasabi nga ni San Pablo, na kung tayo walang pananampalataya at hindi tayo maniniwala, live to the fullest. Uminom ka ng uminom hanggang sa ikaw ay matodas, yung mga ganun bagay. Inom dito, inom doon, magpakasarap ka sa buhay. Kung wala naman tayo kung tayo ay hanggang sa pag namatay tayo hanggang doon na lamang, wala na tayong second life pa na sinasabi na pinaniniwalaan natin bilang mga Kristiyano at bilang may mga relihiyon na mayroon tayong patutunguhan pa na second life o yung itinakda nga ang ating mga Panginoon Diyos na mayroong walang hanggang buhay pa. So yan ay dapat natin kailangan ng iba yung pananampalataya para masunod natin yung pamumuhay na nais ng Diyos sa pamumuhay ito. Bakit natin kailangan sundin? At yung sapagkat doon sa pangalawang buhay, syempre para ding namumuhay tayo rito sa mundong ito, dangat merong matayin lang tayo doon, buhay na walang hanggan. Isipin mo buhay na walang hanggan. Ang kailangan doon, makakaisa ka doon, ikaw ay nakalagpas doon sa pamumuhay na ikaw ay matuwid. Sunod mo yung mabuting balita. So kung nasunod mo yun, parang kaya nga pamumuhay spiritual, para ng panlangit yung isinasa buhay mo ron. So kung namumuhay ka na para panlangit, pwede ka na doon sa inilaan ng Panginoon Diyos. So yun yung pananampalataya. Ngayon, isa sa buhay mo na siya ngayon, nangan lamang tayo ay mayroon pa sa katawan lupa. Kaya nga, nakasado pa paano mo isa sa buhay ang mabuting balita, under sa katawang lupa, kahit ikaw ay nag-aasawa pa, at ikaw ay mayroon pang last sa buhay mo, mayroon pang material. Ngayon, gagawin mo yung ikaw ay magiging hindi ka mga material na bagay sa iyong pamumuhay para ikaw ay pamumuhay spiritual. Even though kahit nag-asawa ka, may blessing naman yon na ang Diyos para sa proliferation. So, ibig sabihin ay para maka-spiritual pa rin ang pamumuhay na ginagawa mo dahil nga sa may basbas yung pag-asawa nga na yun. Ngayon, kinakailangan masunod mo yung maayos na pag-asawa dahil para natutokso sa demonyo dahil nga rin sa regulating na ginagawa. So, dapat yung reproduction. Doon sa reproduction, dapat yung maayos para hindi ka na-tempt. Doon sa reproduction, under marriage pa nga. Lalong-lalo na kung wala ka sa under marriage, yan yung isa sa mga temptations natin sa mundo ito na marami nagkakamali. Yung kalasuan, kahalayan, mga outside sex, marriage. So, ang gusto kasi ng Diyos under marriage yung reproduction, hindi outside. So kapag outside, pagkakasala na yun. So tayo nagtukso ng demonyo mula doon sa dinudulot ng sexualidad. Kaya tayo ay dapat ay lubos naman ng palataya para maisabuhay natin yung mabuting balita na gabay nila para tayo higit pa. Pagmuha tayo ng daong para sa gagawin pagkukup ng ating mananap. So ngayon yung pananampalataya mo na dala-dala mo, hindi ka maano, parang bagyo. Pagka bumagyo, hindi ka na maano sa bagyo. Kahit gumulong ka pa ng mga 5, buhay ka pa rin palagi. Dahil nananampalataya ka. So hindi mo mabayaan yung mga tipong mga ganun mga bagay kapag ikaw ay pagdagawin na niya na yung paghukom sa takbo. So yun yung aura. At maliban dyan ay siyempre yung pang-araw-araw mong buhay, bigyan ka niya ng kaligtasan at pagpapala. Diba nga? Kung ikaw ay nananampalataya sa ating mga. Muli sana nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo magabayan ng magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan ng spiritual. Kaya patuloy tayong umaasa na gabayan tayo ng Banal na Santa Maria sa ating patuloy na pagbabahagi ng salita ng Diyos at tayo gabayan niya sa ating pagbabahagi nito at sa pagtalima ng mabuting balita. Ngayon man, higit nating pagtunan ay pag-inig at pagtalima nito at ito ang makapagliligtas sa atin. Salamat tayo kung tayo ay magabayan ng espiritual ng Diyos mula pa ng Santa Maria. Ngayon, higit sa dati tayo ay pinagkalooban na ng Espiritu ng Diyos na nakagabay sa atin at pagpapala na ginagawa niya sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Yung tayo ay humihinga, tayo ay patuloy na kapamumuhay, tayo ginagabay ng ating mga na Panginoon. Sa tigit tayo doon sa mga hindi na nampalataya na tayo ay makapamuhay na maayos kung tayo sa gabay ng ating mga na Panginoon. Kung tayo ay nanampalataya sa kanya, tayo palagi niyang gagabayan. Kung tayo magusunod natin yung mabuting balita at sa lahat, mas higit na tayo ay magpumuhay ng mabuti. Ngayon, kung tayo ilan nakasusunod dito, tayo gagabayan ng ating banal na Panginoon upang tinumawak, upang tayo ay maisabuhay ito na maayos. Yan. So, doon naman sa interfaith unity, patuloy tayo magkaisa, gabayan tayo ng banal na Panginoon
ng Banal na Santa Maria. Mabuklod tayo sa pagpapahayag ng kapayapaan, pagkakaisa, pagtulungan. So tayo mag-iemplo sa buong mundo, pagkakaisa ng pamahalaan, maging matibay ito, mga tao, mga lahi, mga grupo. Sa gayon, hindi nagkakaroon ng mga hidwaan, mga labanan mula doon sa ating mga reliyon na hindi nagkakaunawaan, sapagkat maraming paniniwala sa buong mundo mula reliyon at iba't ibang pananaw, politika, relihiyon at iba't ibang mga pananaw. Sa ngayon nagkakaroon ng hidwaan diyan at nagkakaroon ng labanan, lalong-lalo na sa pamumuhay kung saan ay mayroong lumalamang, mayroong hindi, mayroong nasamantala, mayroong kahati. So mula sa ating mga reliyon, sa mga gabay natin ay iiral yung pagkakaisa, kapayapaan, mabuti, pagtutulungan. Sa gayon, pagpapairal yung mga gabay, yung mga pamahalaan para makapamahala ito ng mabuti, matugon niya yung mga pangangailangan ng bawat moment at ng buong mundo. Yan. At doon naman sa CBCP at Vatican Church, patuloy kayo na magabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Banal na Santa Maria. Maliwanagan kayo at patuloy niyong pagbuklod ang sangkatauhan at mula sa bansang Pilipinas sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. At yun din, tayo ang Banda Bible Evangelizations ay patuloy natin mabuklod ang sangkatauhan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at mabuklod natin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita natin ibinabahagi. Yan. At doon sa mga kapamahalaan, kayo ay magabayan ng Santa Maria at ng mabuting balita, kayo ay makapamahala ng matuwid at matugon ninyo. Kayo makapamahala ng matuwid, patas ng justisya at matugon nyo yung pangangailangan ng lahat mula doon sa karapatan na balangkas sa panahon ngayon na ito ay nais din ng ating Panginoon Diyos ang karapatan ng tao. Yan at tayo ay mapumuhay ng buti dyan. Sana yung ating mga kapangambala matugon yan at kayo magabayan ng ating mabuting balita ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo. At kaliwanagan ni Banal na Santa Maria. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Doon din, doon sa aming kapamalaan sa lokal na pamahalaan ng Banda Quezon, magabayan kayo ng ating banal na Santa Maria at kayo ay makapamahala ng mabuti. Bagay doon sa PNP doon, kayo ay magabayan sa makatarungan ninyong serbisyo bilang pulis. Yan. Cost enforcement. Maliwanagan kayo at kayo makapagpayro ng patas ng justisya at mabuting pamamahala. At doon naman sa aming parokya sa Infanta Quezon, magabayan kayo patuloy ng Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo, patuloy nyo mapupuklod yung mga mayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Yan. Makapumuhay tayo ng mapayapa, manulad sa bayan ng Infanta Quezon. Hapon sa inyo lahat.